Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa isang tindahan ng sapatos sa Tandang Sora, Quezon City, isang tindera ang nanakawan ng kanyang cellphone at pera habang ito'y natutulog. Sa video ay makikita ang isang lalaking dumaan at napahinto sa tapat ng tindahan. Maya-maya ay pumasok ito nang makita niyang natutulog ang bantay. Agad na naispatan nito ang isang cellphone na naka-charge. At dahang-dahang binunot nito ang cable. Saka isinilid sa kanyang bulsa. Kinuha rin nito ang isang envelope sa drawer na posibleng pera ang laman. Paglabas ng lalaki, sakto namang naalimpungatan ang babaeng bantay. Nakaagad na napansin ang kanyang nawawalang cellphone. Huli na nang malaman niyang natangay na pala ito ng kawatan. Dito naman sa gulayan ni Tintin, isang cellphone din ang tinangay ng lalaking nagpanggap na customer. Makikita sa video ang isang lalaking pipili-pili ng panindang gulay, subalit target na pala nito ang cellphone ng tinderong nakapatong sa ibabaw ng estante. Habang abala ang mga tindero sa kanilang pag-aayos ng paninda, ang lalaki naman ay pilit na inaabot ang cellphone sa ibabaw. At nang makatiempo, binunot nito sa pagkaka-charge ang cellphone. Sabi ng kanilang boss masyado daw mabait ang kanilang tindero, dahil pinapamigay lang nila ang kanilang cellphone sa mga kawatan. Na ang ibig sabihin ay di dapat sila naglalagay ng mahahalagang gamit na mainit sa mata at madaling hablutin ng mga kawatan. Dahil kung maingat ka, hindi ka nila maisahan. Dito naman sa barangay, Bagong Silangan in Quezon City, isang bahay ang pinasok at ninakawan ng isang lalaki alas 3 ng madaling araw. Makikita sa video ang pag-akyat ng lalaking ito sa bakod ng isang residente. Dahan-dahan itong bumaba at nagmatsyag sa paligid. Sandaling napasilip ito sa labas dahil may dumaang nakamotor. At 3:20 makikita na itong kumakaripas palabas ng bakod, na pag-alaman din na may dalang matulis na bagay ang kawatan, kaya't lubos na pinag-iingat ang mga residente dito. Sabi nga nila, swerte mo na raw kung makahanap ka ng babaeng magaling pumili at madiskarte sa buhay, pero ibang diskarte yata ang ginagawa nito ni ate, dahil sa bidyong ito ay kuhang-kuha ang pagpipili-pili ni ate ng malalaking hipon na kanyang paborito. At dahil medyo may kamahalan ang presyo ng hipon, dumiskarte na si ate. Pumili ito ng mangilan-nilang pirasong hipon para magpakilo. Subalit pagmasdan ng maigi ang kanyang kamay. Ayun, dumiretso agad sa kanyang eco bag ang kanyang pinili, at dinaklot na hipon. Madiskarte na itong si ate, ang kaso nga lang ay sa ibang paraan.